Hello, good afternoon everyone. Manang leads ulit for another video. Ayan. So, yes, thank you so much sa mga nanonood sa akin. Yung nanood dun sa previous video ko about Pag-ibig Fund. Thank you so much. At saka yung mga nagko-correct sa mga sinabi ko. Okay, thank you so much. Well taken naman po. Ika-clarify natin lahat-lahat 'yan sa mga susunod na araw, okay? So, usapang pag-ibig fund pa rin tayo ha. Kasi ang daming nag-PM sa akin tungkol sa pag-ibig contribution. Meron pa yung yung nagtanong na namatay daw yung asawa niya and then hindi niya makuha-kuha yung benefit nila sa pag-ibig dahil dun sa annotation ay ano ba yun? Advisory on marriage. Eh nagkataon naman kasi na ang ibang videos ko is about annotation sa PSA pero sa annulment naman yon. Okay, so again, thank you so much. Usapang MP2 pa rin po tayo, ma'am ha. Mga ma'am, mga sirs. Ayan. So, bakit nga ba kasi ito yung kadalasan tanong na natanong sa akin after uploading my previous video few days ago. Bakit ano daw ang pruweba ko bakit ko sinabi na mas maganda ang or magandang mag-invest sa MP2 or Pag-ibig. Ah, Based on my experience kasi, siyempre may regular savings ako, may MP2 din. Yun. Napagkukumpara ko yung earnings niya, yung interest sa earnings niya, mas malaki yung MP2. Pero yun nga, inuulit ko dun sa sinabi ko dun sa first na video ko or sa previous video ko na hindi ka pwedeng magkaroon ng MP2, hindi ka makakapag-open ng MP2 kung wala yung regular savings mo. Yung ano bang tawag dun? Kasi maraming nagsasabi diyan sa comment nung sa first video ko na wala daw MP1. Pero narinig ko kasi yun sa office. Kaya lang, okay lang, hindi na ako makikipag-argue dun. Pag-ibig regular savings, sabihin na lang natin. Kapag hindi ka pa member kasi, hindi ka makakapag-open ng MP2. Eh, ang MP2 kasi, yun yung malaki ang interest na pero nakalock siya, yung savings mo, nakalock siya ng 5 years. So, 5 years lang naman. Ngayon, depende kung magkano ang ilalagay mo doon monthly. Pwede rin naman daw na biglaan mong ilagay sa month of January para yung interest nun bilang na yan hanggang 12 months kasi per annum yung computation ng porsyento eh. Edi kung may pera ka rin lang, yung contribution mo ng 12 months instead of giving it monthly, bakit hindi mo na lang ilagay minsanan? Yun. Pero kung kagaya naman kita na medyo sakto-sakto lang yung edi monthly ka na lang magbayad, gano'n. So, yun, flexible naman po yung pagbabayad ng MP2. Pati yung regular savings, yung contribution na kalahati sa employer, kalahati sa employee, yun. Flexible din yun. Pwedeng i-advance mo yung ilang months. So, yun. Yung porsyento kasi ng Pag-ibig MP2, parang co-op din eh. Kasi naranasan ko rin kasi sa co-op, meron akong na nasalihan dito sa amin na siya na yung pinakamalaking co-op dito sa car. I mean, not car, sa Benguet siguro, ganun. Nung nag-member ako doon, parang niyaya-yaya lang ako ba, ganun. Na wala akong balak mag-member. Ngayon, basta nag-member lang ako, binayaran ko yung share capital doon. Tapos pinabayaan ko na ng ilang taon. Tapos may konting savings din. Tapos anong year ba yun? Anong year?
2018 ay 2019 yata, chineck ko, akala ko wala na ako, akala ko tinanggal na nila ako. Hindi pala, hindi pala puwedeng basta-basta ka nalang tanggalin ng co-op na hindi ka nagre-resign. Tapos 'di chineck ko, sabi ko, "Ay, akala ko wala na ako diyan." Kasi pinabayaan ko na, yun pala meron pa rin. Tapos eto ang good news, siyempre pinabayaan mo na. Aba'y nagulat ako, meron akong 7,000 plus. Yun, hindi sabi ko, "Ay, sana pala ano na naglagay ako ng naglagay noon." Pero nag-member lang kasi ako noon dahil ano, niyaya ako nung isang parang pinaka-pioneer na member doon. So, parang, sige, kasi magkano lang yung binayaran ko lang naman noon, parang 2,000 lang. Yun. Pero ganun pala kalaki kapagka ano, yung hindi mo ginagalaw yung nilagay mo doon, lalaki at lalaki yan. So, yun guys, yun ang ikinaganda ng Pag-ibig MP2 at saka Co-op. Pareho sila ng ino-offer na porsyento ng savings. Yun. Um, Parang non-taxable kasi ang Co-op eh. Yun. Parehong-pareho sila ng Pag-ibig MP2. Yun. Pero sa Co-op, hindi siya nalalak ha, hindi nalalak yung savings mo do'n. Unlike Pag-ibig MP2 na hindi mo pwedeng withdrawhin within 5 years. Pero sa Co-op naman, pwede naman. Pwede ka rin namang mag-time deposit doon. Sabihin mo lang kung 1 year ba, gano'n. Basta sabihin mo lang. Pero kung hindi umabot ang 1 year at winidraw mo, siyempre hindi ka nakasali do'n sa malaking porsyentuhan ng savings. Gano'n. So, 'di ba, fair enough. Fair enough naman yung ano nila, at least safe na safe pa rin. Yung Pag-ibig, regulated yan ng government. So, safe na safe tayo maglagay ng pera diyan. Unlike sa ibang mga maliliit na banks, 'pag nag-declare ang mga yan ng bankruptcy, wala namang kasiguruhan kung insured ba yung mga savings natin. Siyempre ang uunahin, ewan ko kung paano nila gagawin yung ano, kasi siyempre may PDIC rin naman sila. Pero kung gusto mong manigurado na safe yung savings mo, sa Pag-ibig ka na lang. Sa Pag-ibig Fund, MP2. Or sa regular savings, kasi pwede namang pwede namang self-employed. Magdala ka lang ng valid ID mo. Yun. Mm. Lalong-lalo na yung mga may small business naman diyan. Kukunin lang nila diyan yung DTI registration mo. Yun guys, and thank you so much. More videos about yung simpleng investment coming soon. Kasi yun na nga, sa edad natin, kailangan na nating maghanap ng additional kahit pa konti-konti. Sabi nga na Chinkitan, Chinkitan. Lagi ako nanonood ng videos niya. Kahit gaano man 'yan kaliit, basta mag-umpisa ka. 'Yan. So 'yun guys, tama naman siya. Kahit kahit maliit lang, basta ang importante do'n is mag-umpisa ka. 'Yan. So thank you so much once again, and please don't forget to click the like button and the subscribe button para naman sa support nyo sa akin, okay? So marami pa tayong mga videos na darating. Bye-bye.